Wasakin. Hayaan ang kidlat na ito na maging hudyat ng aking pagsulong. Ang hamak na parusa ng 39 na mahiwagang kulog ay nangangahas na humarang sa landas ko patungong kabilang buhay. Tore, lumabas ka! Kapag lumipas ang huling pagsubok na ito, ako na ang tanging tunay na bathala sa mundong ito. Sa loob ng libu-libong taon, maraming mahuhusay at makapangyarihang tao ang hindi nakagawa nito, ngunit nagawa mo. Brother Beishuan, talagang nagawa mo. Ikaw ang pinakaunang tao na nakagawa nito simula pa noong unang panahon. Hindi naputol ang landas. Hindi ito naputol. Bukas na ang tarangkahan ng langit. Bumaba na ang banal na hagdanan. Ito ba ang kapangyarihan ng isang bathala? Chen Beishuan, kinasusuklaman kita. Sa loob ng misteryo ng langit at lupa, ikaw ang pinagmula ng lahat. Chen Beishuan, pagkatapos ng iyong pag-akyat sa langit, magkikita pa kaya tayong muli balang araw? Ang landas na ito ay patungo sa ikasiyam na langit. Ang mundo? Dito pala sa mundo ang lugar ng aking pag-akyat. Libu-libong taon na lumipat ang aking kaluluwa sa ibang mundo. Hindi ko akalain na sa aking pagbabalik ay muling babalik ang kaluluwa ko rito sa mundo. Tatay, nanay, aking kapatid, Shuer, nariyan pa ba kayong lahat? Young Master, luluhod po ako sa harap ninyo. Nagmamakaawa po ako sa inyong habag. Hayaan niyo na po si Beishuan na makaalis ng payapa. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Bitiwan mo siya. Young Master, alang-alang sa pinagsamahan niyo ni Beishuan dahil sabay kayong lumaki bilang magkaibigan, sana'y... Patui? Sino naman ang makikipagkaibigan sa Chen Beishuan na yan? Hindi siya karapat-dapat. Sinasabi ko sa inyo, ibigay niyo sa akin ng maayos si Chen Kexin ngayon. Kung hindi, wawasakin ko ang bulok na lugar na ito. Si Chen Kexin ay may espesyal na pangangatawan. Kung makakasama ko siya, siguradong matutulungan niya akong lumakas agad at makuha ang pinakamataas na kapangyarihan. Walang hiya. Ano ang gagawin nyo? Ano ang gagawin nyo sa amin? Bitiwan nyo ako. Pakawalan nyo ako. Young Master, maawa po kayo. Pakawalan nyo si Kexin. Chen Hu, napakasama mong tao. Harapin mo ako kung matapang ka. Bitiwan mo ang anak ko. Sa tingin niyo, kung sakaling kunin kita rito sa harap ng kabaong ni Chen Beishuan, magagalit kaya si Chen Beishuan at babangon mula sa kanyang kabaong? Chen Hu, isa kang hayop. Pakawalan mo ang anak ko. Bitiwan mo ang anak ko. Huwag. Hayop Huwag. ka. Lalabanan kita. Huwag po. Ibigay niyo sa akin ang anak ko. Matapos ang 10,000 taon sa ibang mundo, nakabalik na rin ako sa wakas. Dambana para sa patay? Kuya, Chen Beishuan. Ikaw, tao ka ba o multo? Si Yao Mei. kuya, bumalik ka na rin sa wakas. Salamat. Beishuan, ano ba talagang nangyayari? Itay? Inay, patawad po sa pagiging irresponsableng anak. Nitong mga nakaraang taon, pinag-alala ko kayong dalawa. Anak, sapat na ang buhay ka. Sapat nang nakabalik ka na. 10,000 taong pagsasanay sa kabilang mundo. Hindi ko akalaing 7 araw lang palang lumipas dito. Napakahusay mo, Chen Beishuan. Lakas ng loob mong magpanggap na wala na para linlangin ang pamilya. Hindi papayag ang Young Master na ito. Ang ingay. Ikaw. Naglakas loob kang saktan ako. Sugurin niyo siya. Parusahan niyo siya ng matindi.
Chen Beishuan, huwag mong isipin na porke natuto ka ng simpleng martial arts, ay wala nang tatalo sa iyo. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo ang katapusan mo. Ito ay ang lihim na sining na tanging ang pamilyang Chen lang ang pwedeng matuto ang siyam na ikot ng Golden Light Curse. Napakagaling ng Young Master. Ayon sa mga usapan, itong siyam na ikot ng Golden Light Curse ay ginawa 10,000 taon na ang nakakalipas ng ating ninunong naging immortal. Chen Beishuan, wala ka ng takas. Siyam na ikot ng Golden Light Curse. Ito ang nilikha ko noong libreng oras ko noon. Itinuro ko lang ito sa tinatag kong pamilyang Chen sa kabilang mundo. Bakit ito narito sa mundong ito? Ngayon natatakot ka na? Huli na ang lahat. Magsalita ka. Saan mo natutunan ang siyam na ikot ng Golden Light Curse? Lihim na sining ito na para lamang sa pamilyang Chen, na mga direktang apo lamang. At ako ang Young Master ng pamilyang Chen. Ang ninuno ng pamilyang Chen ay isang dakilang immortal na halos makaakyat na sa langit. Hindi kaya hindi ako pumunta sa ibang mundo, kundi ang aking kaluluwa ay naglakbay sa panahon sa pamilyang Chen na itinatag 10,000 taon na ang nakaraan. Ngayong nakabalik na ako sa pamamagitan ng pinto ng langit. Ako na pala ang sarili kong ninuno. Young Master, ayos ka lang ba? Chen Beixuan, maghanda ka sa akin. Babalikan talaga kita. Alis! Sister, nasaan ang ate mo? Nakikiusap po ako sa pinuno at sa inyong mga elder. Pahintulutan po sana ang puntod ng yumao kong asawang si Chen Beishuan na makapasok sa banal na dambana para mabigyan ng respeto ng ating angkan. Tang Xue, ako ang pinuno ng pamilyang ito. Sinabi ko na, dahil biglaang nawala si Chen Beishuan sa labas, hindi siya pwedeng pumasok sa dambana. Ngayong nagwawala ka na naman, kapag nasira ang seremonyang ito at nagambala ang mga ninuno, huwag kang magreklamo kung parusahan kita. Humph, narinig mo ba ang sinabi ng pinuno? Umalis ka na dito. Hindi siya kung sinong minalas lang na nawala. Nawala siya habang nagliligtas ng buhay. Isa siyang bayani. Isang bayani? Sino ang nakakita? Ang nagligtas kay Saintess of Changliu Holy Land ay walang iba kundi si Xiao Hu. Kaya ano ang kinalaman ni Chen Beixuan na minalas lang nawala na? Ama, magsisimula na ang tamang oras para sa seremonya. Kayong mga tao diyan, itapon siya palabas. Pinuno, nagmamakaawa po ako. Hayaang makabalik ang alaala ni Chen Beixuan sa dambana ng pamilya. Kung hindi, kahit mawalan pa ako ng malay dito, hindi ako aalis. Pakiusap po. Nagmamakaawa po ako. Bakit nakatayo lang kayo dyan? Bilisan nyo at itapon nyo na siya sa labas. Teka lang. Dahil mukhang pursigido ka, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ama, Huwag kang magmadali. talagang matalino kayo, Ama. Ayon sa patakaran ng pamilya, ang mga katulad ni Chen Beixuan na biglaang nawala sa labas ay hindi pwedeng parangalan sa dambana. Pero kung mayroong gustong dumaan sa parusa para kay Chen Beixuan, ay pwede natin siyang bigyan ng palugit. Handa po ako. Ayaw mo bang marinig muna kung ano ang kailangan mong gawin? Kahit ano pa ang kailangang gawin, basta makabalik lang siya. Gagawin ko po lahat. Beixuan, hindi ko hahayaang mapunta ka sa kawalan. Iuuwi kita sa ating tahanan. Ang espadang ito ay nagbabantay sa aming pamilyang Chen sa loob ng 1,000 taon kahit ang mga pinakamalakas na monghe ay hindi ito nagawang galawin ng bahagya. Sa loob ng 10,000 taon, 3 henyo pa lamang ang nakabunot nito kahit kalahating pulgada. Tama po iyon. Kahit ang mga pinakamagaling sa aming pamilya, ang batang Panginoon na si Chen Hu at ang nakatatandang si Chen Yan na si ate. Nang subukan nilang bunutin ang espada, hindi man lang ito natinag. Hoy, bata, anong balak mong gawin?
Ang espadang ito ay ang pinakamahalagang yaman ng aming pamilyang Chen. Anong lakas ng loob mo? Siya, nabunot niya ito. Chen Beixuan. Sa ngayon, ang pamilyang Chen ay hindi karapat-dapat para sa espadang ito. Mabuti. Sa harapan ng ating mga ninuno, narito ang ating apo na si Chen Beixuan na wala na rito. Sinira niya ang pangalan ng pamilyang Chen at hinamak ang dangal ng mga ninuno. Ngayon, ang asawa niyang si Tang Shue ay kusang tatanggap ng parusa para sa kanya. Ako ang pampito-22 leader ng angkan ng pamilyang Chen na si Chen Changhe. Ipinapataw ko ang batas ng angkan. Tatling kong hagupit bilang babala sa lahat. Kilos. Ipatupad ang batas ng angkan. Ama po, ako na po ang gagawa. Halika rito. Xiao Hu, bakit tila kabadong-kabado ka? Wala lang ito. Kapag sinabi ko ngayong hindi pa wala si Chen Beixuan, tiyak na hindi tatanggapin ni Tang Shue ang parusa. Xiao Hu, lakasan mo ang pagpalo. Ate, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala rito. Chen Beixuan, ikaw na walang hiya ka. Matapos mo akong saktan, ngayon ay ang asawa mo naman ang paparusahan ko. Tang Shue, yumuko ka at tanggapin ang parusa. Exuer! Shuer. Shuer! Beixuan. Young Master. Young Master, ayos ka lang ba, Young Master? Young Master. Sister-in-law, ayos ka lang ba? Exuer. Ayos lang ako. Beixuan. Paano mo? Huwag kang mag-alala. Narito na ako. Chen Beixuan. Chen yan. Dahil lang ba hindi kita hinayaang sumama sa kama ko? Kaya galit na galit ka ng ganyan kay Shuer? Ikaw. Ama. Dumating na ang maswerteng oras. Pinuno, hindi na dapat ipagpaliban ang seremonya para sa mga ninuno. Chen Beixuan, pagkatapos ng seremonya, papalakarin ko ang parusa sa iyo? Ang ninuno na sinasamba nitong pamilyang Chen, hindi pala ako, kundi ang batang si Little One. 10,000 taon na ang lumipas. Maraming bagay na ang nagbago, hindi ko akalain na ang dati kong pinulot na ampon ay isa na palang ninuno ng pamilya. Tingnan mo, itong plake, nandito pa rin ang enerhiya. Mukhang wala pa rin sa kabilang buhay si Little One. Siguradong nagtatago lang siya sa kung saan para iwasan ang panganib. Chen Fengxiao, may pangalan na ako. Huwag po kayong mag-alala, amang pangatnig. Sisiguraduhin kong ang inyong mga turo ay lalong makikilala ng lahat para maging nangungunang kapisanan ang pamilyang Chen dito sa mundong ito. Malakas ang hangin. Siguradong humangin lang kanina. Bilis, isara mo na ang pinto. Hindi pwedeng sindihan ang insenso. Napakasama nito. Nagagalit na ang ating mga ninuno. Ano nang gagawin natin? Tiyak na may nagawa tayong mali na nagpagalit sa ating mga ninuno. Siya yun.
Ama, mga nakatatanda ng ating angkan. Nagkunwaring patay si Chen Beixuan para manlinlang at nakuha pa niyang utusan ng kanyang asawa na dalhin ang kanyang sariling tabletang espiritu sa templo ng mga ninuno para alayan ng insenso. Ang pagtanggap ng insenso ng isang taong buhay pa ay malinaw na isang paraan para agawin ang swerte ng ating buong pamilya. Isa itong malaking insulto sa ating mga ninuno. Tiyak na nagngingit-ngit ang mga ninuno dahil dito. Ama, tama ang sinabi ni Xiaohu. Tiyak na si Chen Beixuan ang nagpagalit sa mga ninuno. Ama, parusahan niyo agad si Chen Beixuan ng 100 hagupit. Pagkatapos ay paluhurin at paamining may sala sa harap ng ating mga ninuno. Ito lang ang paraan para mapatahimik ang galit ng ating mga ninuno. Chen Beixuan, inaamin mo ba ang iyong pagkakamali? Mali? Ano ang mali doon? Pero may isang bagay, kayong tama, hindi sumisindi ang insenso dahil talagang galit na galit ako. Galit ka ba? Wala kaming pakialam sa nararamdaman mo. Puro ka lang naman palabas. Ang galit ni Ninuno sa iyo ay parang kinalaban mo na rin ang buong pamilyang Chen. Ama, ano pang hinihintay niyo? Ipatupad na po ang batas ng pamilya. Hindi sapat ang basta parusahan lang siya. Ang isang katulad ni Chen Beixuan, na isang walang kuwentang apo na walang galang sa mga ninuno, dapat sa kanya ay pilayan, basagin ang bawat buto sa katawan, burahin ang pangalan sa listahan ng pamilya, at palayasin sa pamilyang Chen. Punong pamilya, mga kagalang-galang na nakatatanda. Ako na si Chen Rong ay isasantabi ang aking karangalan. Nagsusumamo po ako. Napatawarin niyo na si Beixuan sa pagkakataong ito. Bata pa si Beixuan, hindi niya sinasadyang galitin ang sektang ninuno. Nakikiusap ako sa inyo ng luhod. Kasalanan ng magulang ang pagkukulang sa pagdidisiplina. Ang parusang ito, ako na si Chen Rong ang tatanggap para sa aking anak. Parang awan niyo na po. Nagmamakaawa ako sa inyo. Lumuluhod po ako sa harapan niyo. Dahil sa pagkukulang sa pagtuturo, kasalanan itong ina. Hahanda akong tanggapin ang parusa para sa anak ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Ako si Chen Kexin ay nakahandang tanggapin ang parusa para sa aking kuya. Anak, lumuhod ka na at humingi ng tawad. Paluluhurin niyo ako? Hindi sila karapat-dapat. May lakas ka ng loob na sa harap mismo ng altar ni Ninuno ay insultuhin ang Ninuno? Sino ka ba sa akala mo? Ako ang kanyang ama. Nararamdaman ko ang presensya ng aking amain. 10,000 taon. Eksaktong 10,000 taon na ang nakalipas. Pinanatili ko ang aking buhay at umiwas sa mga kalamidad para sa wakas ay hintayin ang pagbabalik ng aking amain. Ako ang kanyang ama. Ikaw. Ikaw, kalapastanganan. Isang malaking kalapastanganan ang ginagawa mo. Talagang sinabi mo pang ikaw ang ama ng aming ninuno. Sobra ka na talaga. Mukhang nababaliw ka na talaga. Ama, mga kagalang-galang na clan elders, napaka-arugante niya at wala siyang respeto sa ating mga ninuno. Ang taong tulad niya, sa bawat araw na nabubuhay pa siya, ay bawat araw na kahihiyan sa our Chen family. Si Chen Hu ay nagsusumamo kay patriarka ng pamilya na mag-utos na ang taong ito ay tapusin na. Parusahan si Chen Beixuan. 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 Huwag niyo siyang parusahan. Huwag po. Xiaohu. Xiaohu, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag po ninyong gawin iyan. Huwag. Chenhu, basta't pakawalan niyo lang ang aking kuya, gagawin ko ang lahat ng gusto niyo. Gagawin ng lahat? Chen Beixuan, kung hindi kita papatawan ng batas sa harap ng lahat ngayon, ang our Chen family ay hindi kikilalanin bilang kilalang pamilya sa Great Xia. Mga tauhan, ilabas ang batas ng pamilya. Mga tao, pumasok kayo. Ipatupad ang batas ng ating angkan. Ang espadang iniwan ni Ama, bakit nawala na? Ano ang nangyari kanina? Nagalit ang ninuno. Siguradong si Chen Beixuan ito, na naging dahilan ng puot ng ninuno. Ama, mga kagalang-galang na clan elders, kapag nagalit ang ninuno, buong mundo ang yumayanig. Kung hindi pa natin siya parurusahan ngayon, sa susunod, hindi lang simpleng lindol ang mararanasan natin. Tama si Chen Hu. Ang puot ng ninuno ay kailangang patahimikin, patriarka ng pamilya. Kailangan na nating magdesisyon agad. Ipatupad na agad ang batas ng angkan.
Chen Beishuan. Ngayong araw, sa pangalan ko bilang ika-72 henerasyon ng pamilyang Chen at bilang patriarka ng pamilya, inuutusan kitang lumuhod sa harap ng dambana at tanggapin ang parusang nararapat sa iyo. Chen Beishuan, lumuhod ka at tanggapin ang iyong parusa. Kuya, Baeksuan, Dahil gusto niyo akong paluhurin? Sige, luluhod ako. Anong nangyayari? Bakit nadurog ang lahat ng altar ng ating mga ninuno? Ang ninuno nating si Chen Fengxiao ng pamilyang Chen ay isang makapangyarihang monghe na halos malapit na sa pag-akyat sa langit. Paanong nadurog ang altar ng kagalang-galang na matanda? Tila ang inyong mga ninuno ay hindi kayang tanggapin ang aking pagpupugay. Dahil doon, hindi ko na siya pipilitin. Ama, ano pa pong hinihintay ninyo? Sa tindi ng galit ng ating mga ninuno, dapat na siyang tapusin agad. Kung hindi ay malalagay sa panganib ang ating pamilyang Chen. Tama ang sinabi ni Xiaohu. Ama, wag na po kayong magatubili. May punto ang ating mga kabataan. Ang pamamahala sa pamilya ay parang pamamahala sa bansa. Kapag nalabag ang batas at patakaran ng angkan, mahihirapan na tayong kontrolin ang lahat. Chen Beixuan, minaliit mo ang mga ninuno, ninakaw ang swerte ng pamilya, at ngayon ay hindi ka pa sumusunod sa batas ng angkan. Ngayon, bilang inyong patriarka ng pamilya, parurusahan kita sa harap ng mga ninuno bilang babala sa lahat. Chen Beixuan, lumuhod ka na. Napakaswail mo. Sandali lang. Sandali lang. Lolo, ninuno? Ninuno? Ninuno. Ang nagtatag ng aming pamilyang Chen na si Ninuno ay buhay pa pala. Nagpupugay po sa inyo, ninuno? Nagpupugay po sa inyo, ninuno. Anong ginagawa niyo rito? Ang aking mahal na guro ay malapit nang bumaba rito sa mundo. At kung makita po ng aking matandang guro ang kalagayan ng pamilyang Chen, malaking problema ito. Guro po ni ninuno? Siya po ba ang nagbigay sa pamilyang Chen 10,000 taon na ang nakakaraan? Nang siyam na ikot ng Golden Light Curse na si Mysterious Sword Immortal? Dahil bababa rito ang isa na parang Diyos ng Espada, dapat ay ihanda namin ang pinakamagarbong pagsalubong para sa kaniya. Ipinapaalam ko po, Ninuno. Dahil po ito lahat kay Chen Beixuan. Wala siyang respeto sa ating mga ninuno, si Chen Beixuan. Nagagawa pa niyang nakawin ang swerte ng ating pamilya at sinira pa ang mga altar ng ating mga ninuno. Isa siyang lapastangan at hindi siya mapapatawad. Nakikiusap po si Chen Hu sa inyo, ninuno, na parusahan ang batang ito ng napakatindi para masunod ang batas ng ating angkan. Chen Beixuan, tingnan natin kung paano ka babagsak ngayon. Ninuno, hindi po totoo ang mga sinasabi niya. Si Beixuan ay... Tumahimik ka. Sa harap ni Ninuno, wala kang karapatang magsalita. Estranghero ka lang sa pamilyang ito. Ang likuran ng batang ito, bakit parang pamilyar siya? Chen Beixuan, wala kang kwentang anak? Bakit hindi ka lumuhod sa harap ni Ninuno? Ninuno, ang taong ito ay itinakwil na ng aming pamilyang Chen. Nagpanggap siyang patay ng 7 araw at tinangka niyang gamitin ang sariling lapida para makapasok sa templo ng pamilyang Chen at nakawin ang ating swerte. Nang malaman ito ng anak kong si Chen Hu, sinaktan niya po ng husto ang anak ko. Ginulo pa niya ang seremonya para sa ating mga ninuno at sinira ang mga lapida. Gusto ko po sanang gamitin ang batas ng pamilya para parusahan siya. Nagawa niya talaga ang ganoong kawalang galang. Ninuno, dinggin niyo po ako. Wala pong intensyon ng anak ko na nakawin ang swerte ng pamilya. Ang mga lapidang iyon ng ating mga ninuno ay bigla na lang po nagkadurog-durog. Walang kinalaman ng anak ko roon po. Mahal na ninuno, kung magpaparusa man po kayo, ako na lang pong ina niya ang parusahan ninyo. Kasalanan ko po dahil hindi ko siya naturuan ng maayos. Pakiusap, maawa po kayo, pakawalan niyo na si Beixuan. Patawarin niyo na po ang bata. Nagsusumamo po ako sa inyo. Narito si Ninuno, kaya huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Ilayas niyo na ang taong yan dito. Opo. Masusunod po. Bitiwan niyo kami. Hindi ka man lang nagbigay galang sa akin bilang ninuno nyo, bilang kaapu-apuhan ng pamilyang Chen.
Nasaan na ang respeto at disiplina sa puso mo? Nagagalit na si Ninuno. Tingnan natin kung paano ka mapaparusahan ngayon. Hindi ka pa magising? Bixuan, napakalakas ng loob mo. Naglakas loob ka bang sampalin sa harap ng lahat si Ninuno? Nababaliw na siya. Talagang nababaliw na si Chen Baekshuan. Si Ninuno ay kilala bilang isa na malapit ng maging makapangyarihang immortal. Humihingi po ako ng patawad para kay Ninuno. Kakamulat lang po ng anak ko mula sa pagkakahimatay. Hindi pa po malinaw ang kanyang pag-iisip. Pakiusap. Patawarin niyo po si Baekshuan. Ako si Chen Rong ay handang maparusahan para sa kanya. Kahit ano pang hirap ang ibigay niyo, tatanggapin ko ng walang reklamo. Nagmamakaawa po ako ni Nuno. Patawad po. Ang isang taong lapastangan ay wala ng karapatang mabuhay. Ano pang tinitingin-tingin nyo diyan? Ang lapastangang nilalang na ito, dakpin nyo siya. Amang, Ama, Ninuno? Lumuhod si Ninuno sa kanya. Tinatawag ni Ninuno si Chen Baekshuan na ama? Kung ganoon, ibig bang sabihin si Chen Baekshuan ay ang immortal na umakyat sa langit 10,000 taon na ang nakalaraan? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Nagiging masyado ka ng mapangahas. Hindi pa nga tayo nagkikita ng ganoon katagal, nakalimutan mo na ba ako? Ama, naging bulag po ang anak nyo. Patawad po, Ama. Parusahan niyo po ako. Tatay, nanay, tumayo na po kayo dali. Hali kayo. Makilala niyo ang inyong inang panguman. Ninuno, Nagpupugay po sa inyo? Inang panguman? ito ay... Ikaw! Dali, tumayo ka na! Kayong mga kabataan, nangahas kayong bastusin ng aking ama, dapat kayong tapusin. Ninuno, kumalma po kayo. Pakiusap ni Nuno, kumalma po kayo. Hindi po talaga namin alam na si Chen Baekshuan pala ang inyong guro. Kung alam lang po namin, kahit kailan, ay hindi namin susubukang kalabanin si immortal na guro. Amang, ako na po ang bahalang tapusin ang mga suwail na anak na ito para hindi na madumihan ang inyong paningin. Wag na tayong bumaba sa antas nila. Sapat na ang kaunting parusa. Alisin si Chen Changhe bilang pinuno ng pamilyang Chen, palayasin sa pamilyang Chen, at alisin ang kanyang kapangyarihan. Sina Chen Hu at Chen Yan ikulong sa impyerno ng Wujian ng 100 taon. Tapos na ang lahat. Talagang wala na tayo. Maawa po kayo, dakilang guro. Handa po akong tanggapin ang lahat ng parusa. Makiusap lang po, bigyan nyo kami ng pagkakataon at pakawalan sina Huer at Yan Er. Ang 100 taon sa impyerno ng Wujian ay parang impyerno. Hindi kayo tinapos ng amang dahil lang sa dugong nananalatay sa inyo sa pamilyang Chen. Nagagawa niyo pang makipagtalo? Tingnan lang natin kung sinong magtatangkang galawin ang tagapagligtas ng sagradong lupain ng Changliu. Dakilang tagapangalaga, dumating ka rin sa wakas. Dakilang tagapangalaga, iligtas mo ako. Huwag kang mag-alala. Iniligtas mo ang buhay ng aming banal na babae. Kaya ikaw ay tagapagligtas ko na si sagradong lupain ng Changliu. Hanggat narito ako bilang tagapangalaga. Walang makakapanakit sa iyo. Banal na babae ng Changliu? Iyon ba ang batang babae na iniligtas ko mula sa mabangis na hayop bago lumipat ang kaluluwa ko? Nagkakamali yata kayo. Dakilang tagapangalaga. Ang nagligtas kay banal na babae ng Changliu ay ang asawa ko na si Chen Baekshuan, at hindi. Ang taong ito na kinalimutan na ang sariling pinagmulan. Nakakatawa at wala itong saysay. Ako ay kabilang sa mataas na antas ng dakilang tagapangalaga. Sa tingin mo ba magkakamali ako sa pagkilala sa tagapagligtas ng aming banal na babae? Chen Changhe, Chen Hu, Chen Yan. Alam ba ninyong tatlo ang ginagawa ninyo? Gusto niyo ba talagang gamitin ang kapangyarihan ng Changliu?
para labanan ang ninuno? Walang katarungan ang ninuno, kaming tatlong mag-aama ay wala ng ibang mapagpipilian. Chen Fengxiao, mukhang ulyanin ka na. Isang taon na niwala pa sa antas ng foundation building, ay ituturing mong dakilang guro mula 10,000 taon na ang nakakalipas? Napakmangmang mo talaga. Uyang Jing, dahil sa koneksyon mo sa banal na pinuno ng pamilyang Ren na may pinagsamahan sa aking guro, ay palalagpasin ko ito ngayon. Pero kapag naging bastos ka pa ulit, huwag mo akong sisihin kapag pinatikim kita ng bagsik ng aking espada. Sandali! Ako at ang banal na pinuno ng Ren. Sino ba ang banal na pinuno ng Ren? Ako at siya. Si Holy Master Ren. Sino ba si Holy Master Ren? Ama, siya ang banal na babae ng Changliu mula 10,000 taon na ang nakakaraan, na ngayon ay ang Holy Master ng Changliu Ren Yingying. 1,000,000 taon na ang lumipas. Posible bang buhay pa ang batang yon? Brother Baeksuan, Noong panahon, hindi ba muntik na kayong magsanib ng lakas? Baeksuan, anong magsanib ng lakas? Mali ang narinig mo. Hindi iyon pagsasanib ng lakas, kundi matinding pagsasanay. Matinding pagsasanay iyon. Tama. Ina, sinisigurado ko sa inyo, ang aking ama ay hinding-hindi kailanman nakipagsanib ng lakas sa ibang tao. Tumahimik ka na bago pa ako mawalan ng pasensya. Kukunin ko ang taong ito. Uyang Jing, inaakala mo bang wala na ako? Ang mga tao ng pamilyang Chen? Sa tingin mo ba ay basta-basta mo na lang silang makukuha? Ang tao ko sa pamilyang Chen, sa tingin mo ba ay basta-basta mo lang siyang makukuha? Chen Fengxiao, sigurado ka bang gusto mo akong labanan? Kung nangyari ito noong nakaraang 100 taon, ay hinding-hindi ako magiging kapantay mo. Pero sa kalagayan mo ngayon, para lang makaiwas sa kalamidad, ang buo mong lakas na pangmahayana ay hindi mo man lang magamit kahit 1%. Paano mo ako mapipigilan? Ang lakas ng loob mong hamunin ang aming ninuno. Sugod! Mga hangal, Darating na ba ang parusa ng langit? Tila kapag gumamit ng kaunting kapangyarihan si Little One, ay agad itong mapupukaw. Little One, naaalala mo pa ba noong araw kung ano ang sinabi ko sa iyo? Little One, mula ngayon, ano man ang mangyari, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya dahil ako, bilang iyong ama, ay laging nasa likod mo. Salamat po, Ama. Naintindihan ko na po. Chen Fengxiao, nawawala ka na ba sa sarili mo? Kapag nagpatawag ka ng kidlat mula sa langit, hindi lang ang sarili mo ang mawawala, kundi pati ang buong lugar na ito ay magiging abo. Gusto mo bang mawala? Ang buong lahi ng pamilyang Chen? Huwag na po kayong mag-alala para doon. Dakilang tagapangalaga Ouyang. Takbo? Saan kayo pupunta? Huwag na kayong magtangkang tumakas. Ninuno, nakikiusap po kami, patawarin niyo na kami. Ninuno, maawa po kayo. Maawa po kayo. Maawa po kayo sa amin. Chen Fengxiao, ikaw na matandang baliw ka. Dadamay mo pa kaming lahat sa kapahamakan. Isang simpleng kidlat lang, wala akong dapat ikatakot. Halika, aking espada. Halika rito, aking espada. Hindi siya gumamit ng anumang mahika. Sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng kanyang espada, ay kayanan niyang kontrolin ang libu-libong mga espada. Siya na kaya ang maalamat na Sword Immortal, na dumaan sa Nine Heavens Mysterious Lightning Tribulation, at nagbukas ng mga pintuan ng langit 10,000 taon na ang nakararaan. Ang banal na pinuno.
Ito ay si Holy Master ng Changliu at nariyan din sina Holy Lord Tianhenangong Wan, pati na sina Holy Lord Wan Hualong Ying. Nandito na ang lahat ng tao mula sa 3 banal na lupain. Mismo ang 3 banal na pinuno ang dumating. Makaliligtas kaya nang maayos si pamilyang Chen mula sa malaking sakuna. Isa lang itong hamon ng langit at may lakas kayo ng loob na saktan ang aking anak. Isang maliit na sakuna lamang ito at naglakas loob pang saktan ng anak ko? Ang sakuna ay nahati ng isang saksak lamang? Little one, mahigit 10,000 taon ka na. Bakit ang ingay mo pa rin? Isang maliit na sakuna lang iyan. Hindi iyan malaking bagay. Brother Baeksuan, Mahal na Panginoon, ayos lang po ba kayo? Binibini? Mukhang. Nagkakamali ka yata ng kinakausap. Chen, Baeksuan, matagal na tayong hindi nagkita. Ako. Binibini. Ngayon lang tayo nagtagpo. Nagkakamali ka rin yata ng tao. Chen Baeksuan, walang hiya ka. Kahit maglaho ka pa sa mundo, kilalang kilala pa rin kita. Chen Baeksuan, hayop ka. Kahit na maglaho ka pa, makikilala pa rin kita. Diyos ko, hindi ba ako namamalikat? Ang 3 Panginoon ng banal na lupain ay pare-parehong may pagtingin sa ating ninuno. Talaga bang ganyan kayo makipaglaro? Exware, makinig ka muna sa paliwanag ko. Ang totoo ay hindi ako. Hindi na kailangang magpaliwanag. Naniniwala ako sa iyo. Mahal na Panginoon, anong nangyayari sa inyo? Isang sumpa sa buhay? Ang kapangyarihan ng mga dalagang ito ay nasa pinakamataas na antas na at sila pa ang mga pinuno ng banal na lupain. Sino pa sa mundong ito ang may lakas ng loob na isumpa sila? Ama, sa gitna ng lahat, bakit nagkaganito ang mahal na Panginoon? Ano ang nangyayari dito? Malas. Ama, totoo nga ang mga balita? Ang 3 Panginoon ay tinamaan ng sumpa ng palasyo ng demonyo. Palasyo ng demonyo? Lahat sila ay tinamaan ng sumpa ng palasyo ng demonyo. Palasyo ng demonyo? Itay, marami kayong hindi alam. 1000 taon na ang nakararaan. Bumukas ang kuwebang mahiwaga at lumitaw si demonyong Panginoong Chonglo. Sa sarili niyang lakas, sinakop niya ang 3 mundo at itinatag ang palasyo ng demonyo. Ang buong palasyo ng demonyo ay naging pinakamataas na kapangyarihan sa mundo. Nahihiyaman akong sabihin, pero nitong mga nakaraang taon, pinili kong magtago. Una, ay para pahabain ang aking buhay at makaiwas sa panganib habang naghihintay sa inyong pagbabalik. Pangalawa, ay upang hindi mapansin ni demonyong Panginoong Chonglo. Si demonyong Panginoong Chonglu, para kontrolin ang 3 banal na lugar sa aming 3 banal na dalaga, ay naglagay siya ng nakakamatay na sumpa. Sa sandaling lisanin namin ang aming mga banal na lugar, kapag hindi kami nakabalik sa loob ng 12 oras, kami ay maglalaho na lamang. Ang 3 batang ito, para lang makita ko, itinataya na nila ang kanilang buhay?
Brother Beishuan, nagpaubaya ako sa kontrol ni Chonglo ng maraming taon dahil lang sa paghihintay sa iyong pagbabalik. Ngayong nakita na kita, kahit mawala man ako, sulit na ang lahat. Ano bang pinagsasabi mo? Isang simpleng sumpa lang yan. Madali ko lang tatanggalin iyan para sa iyo. Isang maliit na sumpa lang iyan. Tutulungan ko kayong alisin ito. Talaga bang kaya mo iyang alisin? Ang Demon Lord Chonglo na iyan ay nakaabot na sa antas ng True Immortal 1,000 taon na ang nakalilipas. At siguradong mas lalo pa silang lumakas ngayon. Kahit pa ikukumpara sa iyo, baka magkapantay lang kayo ng lakas. Kung hindi dahil doon, sa aming antas ng Mahayana na cultivation, bakit kami makukulong ng ganito? Gusto mo bang isakripisyo ang iyong lakas bilang immortal para lang alisin ang sumpa sa amin? Baeksuan, huwag mo sanang pilitin ang sarili mo. Brother Beishuan, kung masasaktan ka lang sa pagtanggal ng sumpang ito, mas pipiliin ko pang mawala na lang kaysa saktan ka. Kahit pa malapit na silang maging ganap na immortal, o kahit maging demon god pa si Chonglo, kaya ko pa rin iyang alisin. Kaya lang. Medyo mahirap ito. Mahirap? Napakahirap. Brother Beishuan, bakit mo kami dinala rito? Para maligo? Talaga bang kaya ng tubig na ito na alisin ang sumpa sa ating mga katawan? Para maalis ang sumpa, kailangan gamitin ang tubig bilang gabay. Para masira ang selyo, kailangan gumamit ng tubig bilang gabay. Maging tapat sa isa't isa? Masyadong maraming paligoy-ligoy na salita. Hindi ba't gusto mo lang kaming paghubarin? Ang tubig sa hot spring ay may espiritu ng apoy. Ito ay positibo. Ang selyo ng buhay at kamatayan sa inyong tatlo ay negatibo. Kailangan ng tubig ng hot spring bilang gabay. Upang magbalanse ang lahat, at doon lang masisira ang selyo. Napakaganda ng iyong mga sinasabi. Pero sino ang nakakaalam kung ano ang nasa isip mo? Brother Beishuan, naniniwala ako sa iyo. Magsimula na tayo agad. Huwag mo nang pagdudahan, si Beishuan, mahalagang masira na ang selyo sa katawan natin. Kakakuha ko lang ng balita, parating na si Demonyong Panginoong Chonglo para parusahan tayo. Kapag dumating siya, at hindi pa rin natatanggal ang selyo, bibihagin niya tayo? Ano ang gagawin natin? Tara na! Mga taong hindi natututo sa leksyon, dahil masyado kayong mapaghimagsik, huwag niyo na akong sisihin. Gusto kong makita kung ano pa ang dahilan ng langit para protektahan ang mga demonyong tulad ninyo. Chen Baeksuan, anong ginagawa mo riyan? Bumaba ka na rito. Kung ano ang dapat mangyari, ay mangyayari rin. Chang Liu, Tianhe, Wanhua, kayo ang mga pinuno ng tatlong sagradong lupain. Umalis kayo sa inyong mga lugar nang walang pahintulot mula sa Demon Lord. Ngayon, ayon sa utos ng Demon Lord, dakpin ang tatlong babae at dalhin sa Demon Palace. Tungkol sa mga gawain dito sa mundo,
Kailan pa naging kayong mga halimaw ang magdidikta? Chen Fengxiao, ikaw bang matanda ka ay nalilito na? Naglakas loob kang hindi sumunod sa utos ng Demon Palace. Inaakala mo bang ang pamilyang Chen, pati na rin ang isang iyon, ang mysterious sword immortal na umakyat na sa kabilang mundo ay poprotekta pa sa iyo? Nakaalis na ang taong iyon. Bakit pa niya iintindihin ang kapakanan ng maliit na pamilyang Chen? Chen Fengxiao, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Ibigay niyo ang 3 pinuno ng mga sagradong lupain? Dahil kung hindi, tatapusin ko ang buong pamilyang Chen. Hump. Ang aming pamilyang Chen ay nagmula sa banal na pinagmulan. Hinding-hindi kami luluhod sa inyong mga halimaw. Tama. Hindi kailanman susuko ang pamilyang Chen. Ang pamilyang Chen ay hindi kailanman susuko. Ang pamilyang Chen ay hindi kailanman susuko. Nakahanda kaming lumaban hanggang sa huli para sa aming pamilya. Lalaban kami hanggang huli para sa aming pamilya. Isang grupo ng mga walang muwang. Akala niyo ba ay wala na kaming halaga sa pamilyang Chen? Sa tingin niyo ba ang ninuno ng pamilyang Chen ay display lang? Hindi ba siya dumadaan sa isang pagsubok? Bakit siya nangangahas na gumamit ng ganoon kalakas na kapangyarihan? Sa araw na ito, gamit ang iniwan ng aking tatay na 9 na ikot ng Golden Light Curse, paparusahan ko kayong lahat at tatapusin ang inyong kasamaan. Zunxiang, iligtas niyo po kami. Chonglo, sa wakas ay nagpakita ka rin. Kamakailan ay lumuwag ang lagusan sa langit. Ang Diyos ng kadiliman mula sa labas ng langit ay nagpadala ng maraming banal na sandata. At ang aking antas ng kapangyarihan ay lalong tumibay. Chen Fengxiao, sa buong mundo at kalangitan, bukod sa tatay mo na nakaakyat na sa langit, ako na ang pinakamalakas. Sa antas ng iyong kapangyarihan, alam mo ba ang mangyayari kapag kinalaban mo ako? Subukan natin. Mga miyembro ng pamilya Chen, tulungan ang ating ninuno. Hemp, wala ring saysay ang ginagawa nyo. Kahit na hindi ko alam kung paano mo nalagpasan ang sakuna ng langit, sa antas ng kakayahan mo, hindi mo pa rin kayang pantayan ang lakas ko. Ang sumpa na inilagay ko sa 3 taong iyon, nagawa niyo pa ring masira. Zunxiang, hindi marunong sumunod ang 3 hangal na Panginoon na ito. Hinihiling ko ang utos ni Zunxiang, handa na ang aking mga tauhan na tapusin ang sinasabi nilang banal na lugar. Ibigay niyo na po ang utos, Zunxiang. Ibigay niyo na po ang utos, Zunxiang. Siguradong alam ni Amang na paparating na ang demonyong si Chonglo. Pero bakit hindi pa siya nagpapakita? Chonglo, 1,000 taon ka nang naghahasik ng lagim sa mundo. Kaming 3 banal na tagapagtanggol ng sangkatauhan ay tatapusin na ang kasamaan mo ngayong araw. Sa araw na ito, itutuwid ko ang lahat para sa sangkatauhan at papatigilin na ang kasamaan mo.
Noong panahong iyon, binigyan ko kayong 3 ng sumpa ng buhay at kamatayan dahil gusto kong gamitin ang inyong mga pagkatao upang kontrolin ang iba't ibang puwersa sa mundo. Dahil ngayon ay pinili ninyong pagtaksilan ako, wala na kayong halaga para manatili pa rito. Kahit sino sa 3 dakilang pinuno ay hindi hamak na mas mahina sa akin. Ngunit kahit magsanib puwersa, ay hindi pa rin kayang talunin ang demonyong si Chonglo. Isang grupo ng mga mangmang na tagalupa. Nanatili ako sa mundo ng mga demonyo sa loob ng 10,000 taon at kung wala akong siguradong plano, paano ako makakatawid papunta rito? Maliban na lang, kung mapapababa ninyo rito, ang nasa langit na si Mysterious Sword Immortal. Kung hindi, sino ang may kakayahang humarap sa akin? Mabuhay ang Panginoon ng 10,000 taon. 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 Ngayon, tatapusin ko na ang inyong paglalakbay ng magkakasama. Nagawa ko ring makaidlip ng sandali. Sino ba ang nang-iistorbo sa pahinga ko? Ama, pahiya po kita. Inakala ko pa naman kung sino, yun pala ay ang maliit na batang babae mula sa mundo ng dilim. Bakit? Wala na bang ibang tao sa mundo ng dilim? At hinayaan nilang ang isang batang babae ang tumapos sa kanila? Lapastangan, ang lakas ng loob mong bastusin, ang mahal na hari. Parang naghahanap ka ng ikakapahamak mo. Basurang mortal, naglakas loob ka pang magsalita ng ganyan laban sa mahal na hari. Ngayong araw, kayong lahat ay pagbabayarin sa mga sinabi mo. Tama. Ang ating pinuno ay walang katulad at ang lahat sa mundong ito ay mapapasailalim din sa kanya sa madaling panahon. Isa ka lang hamak na tao, pero ang lakas mong magmayabang. Ang ingay nyo! Hindi ko akalain na ang munting batang babae noon ay siya na palang pinuno ng mga demonyo ngayon. Hump. Ama, ang masamang taong ito, gamit ang kanyang kapangyarihan, ay gustong kontrolin ang mundo ng mga tao. Hemp. 10,000 taon na ang lumipas, ngunit ang mga demonyo ay hindi pa rin nagbabago. Si Brother Beishuan ay kayang buksan ang selyo ng buhay at kamatayan ng Demon King na ito. Siguradong may paraan siya para talunin siya. Ang selyong ginawa ko, paano itong mabubura? Ng isang ordinaryong tao na wala man lang kahit kaunting kapangyarihan. Kung balak mong gumamit ng mga mababang klaseng gimmick para lokohin ako, mas mabuting itigil mo na iyan. Ngayong araw, kayong lahat ay kailangang managot at pagbayarin sa inyong ginawa. Isang selyo lang naman yan. Ano ba ang mahirap doon? Nagpapanggap ka lang. Isang hamak na tao na walang kahit anong kapangyarihan, nagawa mo pang magmalaki. Sinabi ko na, sa mundong ito, bukod kay Mysterious Sword Immortal, walang makakapigil sa akin. Susupilin ko ang mundo ng mga tao simula sa inyo. Isa lang pala siyang taong walang kapangyarihan, wala siyang binatbat. Ang lakas ni Ama ay hindi mapapantayan. Hindi nyo siya maikukumpara sa mga katulad ninyo. Wala namang silbi, ang lakas pa magmayabang. Ama, Mysterious Sword Immortal, akala mo ba bulag ako? Siya lang. Isang tao na wala kahit anong kapangyarihan, hindi siya karapat-dapat na harapin ako. Isang mortal na wala kahit katiting na kapangyarihan, hindi man lang nararapat na humawak ng aking sapatos. Nakakatawa. Ang kapangyarihan ni Mysterious Sword Immortal ay umaabot hanggang langit. Bakit naman siya magiging ganito kahina? Chen Fengxiao, para lang mapigilan ako, kahit sino na lang ay tinatawag mong tatay, kapag nalaman ito ni Chen Beixuan, siguradong hihimatayin siya sa tindi ng galit dahil sa iyo. Ako ang nakakatawa? Ang kinilala kong ama ay nasa harap mo na, pero hindi mo pa rin siya makilala.
Sa tingin ko, ikaw ang malaking katatawanan dito. Ang mortal ay mortal lang talaga. Kailanman ay hindi nagkamali ang aking mga mata. Chen Fengxiao, itigil mo na ang iyong mga kalokohan. Nagsanay ako ng 10,000 taon. Sa tingin mo ba ay basta na lang akong maguguluhan sa mga salita mo? Tapusin siya. Tapusin siya. Tapusin siya. Kamahalan, tingin ko ay nagpadala lang talaga sila ng kung sino para mag-aksaya ng oras natin. Sa liit ng katawan niyan, isang sampal ko lang sa kanya ay magiging wala na siya agad. Kung siya man si Mysterious Sword Immortal, ay di hamak na mas mataas pa ako sa kaniya. Laro lang ng bata. Pangbata lang ang larong to. Hemp, at ikaw pa ang Demon Lord. Bahagya pa lang kumikilos si Immortal na guro, pero hindi mo na ito makayanan. Sa kakayahan mong yan, gusto mo pang pamunuan ang mundo ng mga tao. Dahil nasa likod namin si Immortal na guro, hindi namin katatakutan ang mga demonyo. 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 Zunxiang, hindi namin alam kung anong panlilin lang ang ginawa ng walang kwentang taong iyan para hindi na makapagsalita. Ang inyong mga tauhan, Zunxiang, ang walang hiya at mangmang na ito ay nangahaspang manlangis sa inyong harapan. Ipinapakiusap namin kay Zunxiang na kumilos po kayo, parusahan ang walang kwentang iyan para muling maghari ang dangal ng ating lahi. Parang awan niyo na Zunxiang. Kumilos po kayo. Parusahan ang masamang taong iyan. Ipinapakiusap namin, Zunxiang, tapusin ang masamang taong iyan. Wala akong pakialam kung anong klaseng maruming panlilin lang ang ginamit mo. Pero oras na para pagbayarin kita. Ngayon din ay tatapusin na kita. Hemp, ang mga demonyong ito, akala talaga nila ay kung sino silang mabubuti. Tama. Matapos silang turuan ng leksyon ni Immortal na guro, sasabihin nilang marumi ang laban, napakakapal ng mukha. Anong sinabi nyo? Tama naman. Pagkatapos kayong parusahan ni Immortal na guro, kung ano-ano na ang sinasabi nyo, wala talaga kayong hiya. Anong sabi nyo? Binigyan niyo kami ng sumpa ng katapusan para lang gamitin ang aming kapangyarihan at kontrolin ang mundo. Iyan ang totoong kasamaan. Libu-libong taon nang pinapahirapan ng mga demonyo ang sanlibutan at kaming 3 banal na lupain. Ngayong araw na ito ay wawakasan na ang kasamaan sa mundo. Mula sa inyo? Kumpulang kayo ng mga talunan, ngayon ay tapos na kayo. mahal na pinuno, kami na po ang bahala. Huwag niyo nang dumihan ang inyong mga kamay. Gumamit ng madayang paraan ang mga bastos na ito kanina. Ngayon kaming dalawa ang magtuturo sa kanila ng leksyon. Sige na, huwag niyo akong bibiguin. Opo. Sumugod na kayo. Hindi nyo karapat-dapat na harapin ang isang tulad ko. Ngayon ka natatakot at magsisimula ka ng magmakaawa? Tingnan mo kung gaano siya kahina. Tingin nyo ba ay may lakas pa siyang lumaban sa atin? Ngayong nagmamakaawa ka, huli na ang lahat. Little One, ipakita mo sa iyong amain kung may natutunan ka sa mga nakaraang taon. Naiintindihan ko po. Kayo dapat ang nagmamakaawa. Inkantasyon ng gintong liwanag.
Panginoon, iligtas niyo ako. Panginoon, tulungan niyo po ako. Walang hiya ka. Nasaan sila? Napakalakas naman ni Immortal na guro. Sa isang kisap mata lang ay napabagsak na niya ang dalawang masamang taong iyon. Tingnan niyo ang babaeng ito. Sinubukan pa niyang mang-atake ng pataksil, pero muntik na siyang matapos doon. Isang daliri lang para wasakin ang demonyakong sining. Ikaw si Mysterious Sword Immortal. Isang daliri lang para talunin ang lakas ng demonyo. Ikaw ba si Mysterious Sword Immortal? Hindi maaari. Imposible ito. Batang babae, 10,000 taon na ang nakalilipas, ang inyong Diyos na demonyo ay kinulong ko sa labas ng 9 na langit. Iniisip ko na sa panggugulo mong iyan, kikilos sila para pigilan ka. Ngunit hindi ko akalain na mas gusto nilang magtago na lang sa takot. Dahil diyan, ipapadala na kita sa kanila. Ano? Siya ba ang nagkulong sa ating kagalang-galang na Diyos? Hindi maaari. Imposible ito. Ang Diyos na demonyo ay hindi ba pumunta sa 9 na langit para sa pagsasanay? Paano niya ito magagawang ikulong? Paano kung totoo ang sinasabi niya? Kung kahit ang Diyos ay hindi naging sapat na katapat, paano na tayo? Huwag kayong makikinig sa mga kasinungalingan niya. 10,000 taon na ang nakalilipas, ang Diyos na demonyo ay talagang natalo sa kamay ng taong iyon. Hindi. Imposible. Sa mga chismis na naririnig mo, akala mo ba ay maniniwala agad ako? Kung ikaw nga talaga si Mysterious Sword Immortal, subukan mo itong aking kidlat ng wuwang. Kidlat ng wuwang? Ayon sa mga usapan, ito ay kristal mula sa sinaunang kidlat. Ang tindi ng kuryente nito ay kayang gawing abo kahit ang mga immortal. Chen Beishuan, ano pang hinihintay mo? Tapusin mo na siya agad. Ito ang Wu Wanglei. Kahit na ang isang tunay na immortal mula sa itaas na mundo, ay kailangang mag-ingat dito. Nananaginip ka ng gising. Bexuan, mag-iingat ka. Ako ang tatay ni Beishuan. Kahit anong kidlat ang dumating ay harapin ako. Handa akong tanggapin ito para sa anak ko. Kagigising lang ng anak ko mula sa pagkahimatay. Hindi pa siya lubos na gumagaling. Ako na ang hahara sa kidlat para sa anak ko. Nahimatay? Mukhang tama nga ang hinala ko. Kahit na ikaw pa si Mysterious Sword Immortal, matapos mong pilitin ang pagtawid sa delubyo, tiyak na humina ang kapangyarihan mo. Sa kalagayan mo ngayon, hindi lang ang Wu Wanglei, kahit ang pinakamalakas kong atake, siguradong hindi mo makakaya. Talaga? Subukan mo. Ano naman kung isa kang Sword Immortal? Sa harap ng Wu Wanglei ko, isa ka lang hamak na insekto. Mabuhay ang Demon Lord. Mabuhay ang Demon Lord. Mabuhay ang Demon Lord. Mabuhay ang Demon Lord. Ama, ang kidlat na ito ay 100 beses na mas malakas kaysa kanina. Maliit na bagay lang yan. Tapusin na natin ito. Hindi. Imposible. Hindi. Hindi ito maaari. Hump, parang ang sarap yata sa pakiramdam. Natamaan ka ng sarili mong kidlat? Paano ito nangyari? Bakit parang hindi man lang nabawasan ang kapangyarihan mo? Sino ang nagsabi sa iyong mababawasan ang lakas ko pagkatapos ng pagsubok ng kidlat? Imposible. Imposible ito. Dapat ay may kapalit ang paglampas sa pagsubok ng kidlat. Paanong wala ka man lang kahit isang gasgas? Kayang gawin ng ituring kong ama ang lahat? Kumpara sa inyong mga kampon ng kadiliman, para lang kayong mga langgam. Ang pinakamagaling talaga si Kuya Beishuan.
Ano naman ngayon kung siya si Mysterious Sword Immortal? Matagal nang sinarahan ng langit ang daan patungong kabilang buhay. Kahit pamalampasan mo ang pagsubok na ito, isa ka pa ring huwad. Walang kwenta ang batas ng langit? Kung sarado na, di sarado. Hindi naman laging tama ang itinatalaga ng langit. Ikaw, talaga bang kine-question mo ang batas ng langit? Isang simpleng tadhana lang. Hindi na bale kung maputol man ito. Hindi naman laging tama ang tadhana. Ikaw, may lakas ka ng loob na kwestiyonin ang langit? Napakayabang mo. Ang batas ng langit, sa tingin mo ba ay kaya mong buwagin? At saka, ubos na ang lakas mo ngayon, nagpapanggap ka lang. 1,000 taon na ang nakalilipas. Tinapaktapakan ko ang 3 sagradong lupain at itinatag ang palasyo ng demonyo. Ang buong mundo ng mga tao ay yumukod sa paanan ko. Matagal na akong walang katulad sa buong mundo. Mabuhay ang ating Panginoon. Mabuhay ang ating Panginoon. Mabuhay ang ating Panginoon. Halimaw ka. 1,000 taon mo nang ginugulo ang mundo? Ngayong araw, kaming 3 dakilang pinuno ay magbabayad na sa lahat ng iyong atraso. Wala na ang sumpa. Hindi mo na kami makokontrol. Mga talunan, naghahanap kayo ng sariling katapusan. Chen Beishuan, hindi mo na nga mailigtas ang sarili mo, nagagawa mo pang mag-alala sa iba. Bakit hindi ako makalapit sa kanya? Napakakahangal talaga. Tunay na hangal. Napakalakas ng kapangyarihan ng aming Demon Lord, pero hindi man lang namin malapitan ang isang ito. Mukhang hindi man lang nasaktan si Mysterious Sword Immortal. Beksuan? Patawad? Pinag-alala kita. Chen Bexuan, kayang-kaya mo naman talagang tapusin ang halimaw na iyon. Pero hinayaan mo lang kaming masaktan ng ganito? Magsalita ka. Sinadya mo ba ito? Brother Beishuan, paanong mangyayaring sinadya niya iyon? Brother Beishuan, tama ba ang sinabi ko? Ikaw. Bexuan, ayos lang ba sila? Ayos lang sila? Nagkaroon lang sila ng kaunting sugat. Chen Beishuan, hindi kita matalo, pero kaya ko silang puksain lahat. Sugod. Ngayon na. Aksiyue. Bexuan, Chen Beixuan. Ito ang mapapala mo sa pagkontra sa akin. Halimaw, pakawalan mo na sila. Kung hindi, pagbabayarin ka ni Beisuan. Pagbabayarin ako? Nakakatawa. Masyadong malupit ang halimaw na yan. Kapag napunta sila sa kamay niya, wala na silang pag-asang makaligtas. Oo, isang pitik lang ng halimaw na iyan. Maaring mawala na sila. Anong gagawin natin? Dahil mukhang mahalaga sila sa iyo, tingnan natin ngayong araw. Kung tatapusin ko silang lahat, ano kayang magiging reaksyon mo? Walang hiya ka. Dahil masyado silang importante sa iyo. Ngayong araw ay gusto kong makita kung ano ang magiging reaksyon mo.
Kung paparusahan ko silang lahat, Naghahanap ka ng gulo. naghahanap ng gulo? Sa isang pitik ko lang, maaari silang maglaho na parang abo. Siyempre, mayroon ka pang pangalawang pagpipilian at iyon ay ang tapusin mo ang sarili mo. Dito mismo sa harapan ko. Wala kang karapatang papiliin ako. Jouer, Beigsuan ako. huwag kang mag-alala. Nandito ako. Isang tira lang at tinalo na siya. Napakagaling ni Immortal na guro. Ang galing ni Immortal na guro. Ang galing ni Immortal na guro. Ang galing ni Immortal na guro. Nakalusot ka lang. Hindi ako papatalo sa iyo. Nakalusot? Sa harap ng tatay ko? Para ka lang maliit na insekto. Hindi maaari. Hindi pwede. Nasaan na ang mga tao? Wala na ang Panginoon. Nasaan na siya? Bilis, takbo. Takbo na. Brother Beigsuan, muli mo na naman akong niligtas, kaya hinding-hindi na ako aalis sa tabi mo. Brother Beishuan, nasaktan ka ba? Chen Beishuan, ang bagal mo talagang kumilos. Kung kumilos ka lang sana ng maaga, wala na sana siya ngayon. Libong taon nang nanalanta ang mga demonyo sa mundo. Napakaraming inosenteng buhay na ang nawala. Pumunta kayo sa mundo ng mga tao at lipulin ang mga natitira pang kampon ng kasamaan. Tama po talaga ang naging desisyon ni Brother Beishuan. Little one, kakadaan mo lang sa pagsubok ng langit. Pumunta ka sa tagong lugar para magsanay at patatagin ang iyong kalooban. Masusunod po ang inyong utos, Amang. Dakilang guro, paano naman po kami? Simula ngayon, ikaw na ang tatayong pinuno ng pamilyang Chen. At poprotektahan mo si Little One. Susundin ko po ang inyong dakilang utos. Sure. Sure. Chen Beishuan, para sa atrasong ito ngayon, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita balang araw. Ninong, ang lason na ito ay ang 5 poison intestinal powder mula sa mundo ng mga demonyo. Walang hiya ang masamang taong iyon. Maayos lang ako. Naging pabaya ako. Sure? 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 Ninong, hindi sapat ang patuloy na paggamit ng kapangyarihan para protektahan ang katawan. Hindi iyan ang pangmatagalang solusyon. Sa mundo ng mga tao, ang tanging makakatanggal ng lason na ito ay ang 7-colored snow lotus ng bundok Kunlun po. Ngunit ang bundok Kunlun ay libu-libong taon na pong nawawala. Kunlun! Tay, Nay, alagaan niyo po si Shuer. Babalik din po ako agad. Ninuno, sa tingin mo ba ay mahahanap ni Immortal na guro ang bundok Kunlun? Mayroong sumusubok na abutin ang antas ng immortalidad.
Kuya Wen, ang huling antas sa pagpasok sa makalangit na pintuan ay hindi madaling malampasan. Isang bahagi lang ng kaluluwa ay naglalakas loob ng maging mayabang sa harapan ko? Demon Lord, bakit mo ako pinuntahan? Kuya Wen, 1,000 taon ka nang nagmumuni-muni pero hindi ka pa rin makaabante. Hindi ka ba nag-isip ng ibang paraan? Basta't pumayag ka sa isang kondisyon, handa akong gamitin ang lihim na sining ng mundo ng mga demonyo at gamit ang kaluluwa ng Demon Lord bilang gabay. Tutulungan kitang malampasan ang huling antas na ito. Chonglo, ikaw ang Demon Lord ng mga demonyo? Habang ako naman ang ninuno ng sektang Wanling. Hindi kailanman magkakasundo ang mabuti at masama. Talaga bang tutulungan mo ako? At isa pa, kapirasong kaluluwa na lang ang natira sa iyo. Anong karapatan mong makipagkasundo sa akin? Kuya Wen, kung hindi ako nagkakamali, malapit ka nang mawala sa mundong ito. Kuya Wen, kumpara sa pag-abot sa langit, ang pagkakaiba ng mabuti sa masama o anumang sama ng loob ay walang kuwenta at lilipas din. Ngayon, ako lang ang makakatulong sa iyo. 1,000 taon ka nang nakakulong. Papayag ka bang maglaho na lang ng ganoon? Anong kondisyon? Gusto ko pagkatapos mong makaabante, ay tapusin mo si Chen Beishuan. Sige, deal. Lumabas ang Beishuan na iyan at mahigit kalahating buwan na. Bakit hanggang ngayon ay wala pa rin tayong balita sa kanya? Naku, Tay, wag na po kayong masyadong mag-alala. Sabi naman po ni Kuya na maililigtas niya si ate, kaya tiyak na maililigtas niya ito. Totoo yan. Nakakairita kang tingnan. Sa tingin mo ba hindi rin ako naiirita? Halos wala na talagang pag-asa si Axue. At kapag hindi pa nakabalik si Beishuan, natatakot talaga ako para kay Axue. Dahil baka hindi na siya makatagal pa. Hindi maaari. Hindi mangyayari yan. Sabi ni Kuya na babalik siya, kaya tiyak na babalik siya. At si ate, siguradong magiging maayos lang siya. Pwe. Kung wala kang magandang sasabihin, tumahimik ka na lang. Si Axue, siguradong makakahintay hanggang sa makabalik si Beishuan. Anak, huwag kang makinig sa mga walang kwentang sinasabi ng tatay mo. Masamang magsalita ang isang iyan. Sige na. Ako na ang laging may mali. Ayaw niyo naman sa akin dito. Mabuti pang lumabas muna ako para magpahangin. Anong nangyayari? Bakit hindi ako biglang makagalaw? Tay! Ako rin po. Sino po kayo? Isang grupo ng mga bata. Hindi nyo kailangang malaman ang pangalan ko. Hanggat narito kaming mga mula sa pamilyang Chen, hindi ko hahayaang saktan niyo ang pamilya ng aming guro. Kayo lang? Ikaw? O pati ikaw? Mga disipulo ng pamilyang Chen, makinig sa utos. Narito po kami. Napakalakas ng loob nyo. Ang pamilyang Chen ay matagal nang pinoprotektahan ng guro. Paano namin hahayaang hamakin ang pamilya niya ng ibang tao? Handa sa pag-atake. Isang grupo ng mga hangal.
Narito ako ngayon para hanapin si Chen Baishuan. Dahil wala siya rito, sabihin niyo na lang sa kanya. Makalipas ang 3 araw, pumunta siya sa aking malaking piging para sa kasal. Kapag hindi siya dumating, ang kanyang pamilya ay mawawala na sa mundong ito. Ninuno, ito ang imbitasyon na iniwan ng mahiwagang tao na iyon. Wen Tianren, ang ninuno ng sektang Wanling, hindi ba't 1,000 taon na ang nakalipas nang siya ay nawala? Paano siyang naging buhay pa? Ibig bang sabihin, ay narating na rin niya ang antas ng aking pangalawang ama? Wen Tianren. Ninuno, iyon ba ang Wen Tianren na itinuturing na kapantay ng immortal na guro bilang kambal na henyo ng mundo? 10,000 taon na ang nakakaraan? Oo, siya nga iyon. Hindi ko akalain na matapos ang 1,000 taon, ay nagtagumpay din siyang lumakas ng husto. Mahihirapan tayo nito. Ninuno, ano na ang gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin na kunin niya ang pamilya ng immortal? Siyempre hindi tayo pwedeng maupo na lang. Ang Wen Tianren na iyon, bukod sa pagkuha sa pamilya ng aking pangalawang ama, ay balak din magpakasal sa banal na Panginoon ng 3 banal na lupain. Tiyak na ang 3 banal na Panginoon ay nasa kamay na rin nila. Naku po, yari na tayo. Napakamapanganib at pabago-bago ng isip ng matandang kriminal na iyon, ang 3 banal na dalaga at si Akshu, habang tumatagal sila sa kanyang kamay, ay lalong nagiging delikado. Titipunin ko ang pamilya ngayon din para tapusin ang lahat sa sektang Wanling. Angal, kung ang Wen Tianren na iyon ay narating na talaga ang hindi mapaliwanag na antas, kahit 10 pamilyang Chen pa ang pagsamasamahin, ay wala pa ring silbi. Ninuno, kung gayon, ano ang gagawin natin? 3 araw na lang at darating na ang nakatakdang petsa sa imbitasyon. Papanoorin na lang ba natin na hamakin niya ang 3 banal na dalaga? At ang pamilya ni Immortal na Guro ay kinuha na rin ng matandang masamang tao na iyon. Kapag bumalik si Immortal na Guro galing sa Kunlun, anong isasagot natin kay Immortal na Guro? Walang hiya ka at ang lakas ng loob mong dayain ako. Gusto kong maging isang dakilang immortal at hindi itong anyong halimaw na ito. Tinulungan ko lang naman si Kuya Wen na malampasan ang pagsubok na iyon. At kung immortal o halimaw man, ano ba ang halaga niyon? Saka nga pala, nadakip na ni Kuya Wen ang 3 banal na babae. Hanggat ang 3 iyon ay gagamitin para sa iyong pagsasanay. Balang araw ay magagawa ni Kuya Wen na mawala ang anyong halimaw na ito at makuha ang iyong ninanais. Mas mabuting ipagdasal mo na magtagumpay ang paraan mo. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip. Natapusin ka kasama ang mundo mo. Nang walang iwan na bakas. Huwag po kayong mag-alala, Kuya Wen. Ipakita ang mga bihag. Isang 1,000 taon na ang nakalipas, ngunit ang 3 ito ay nananatili pa ring napakaganda. Nakakadiri ka. Wen Tianren, para lang sa iyong pagsasanay, ay nakipagkampihan ka pa sa kriminal na iyan. Isa kang kahihiyan sa ating lahi. Wen Tianren, isa kang tanyag na tagapagtanggol, pero pumanig ka sa masamang taong iyan? Napakawala mo talagang hiya. Pagdating ni Brother Baishuan, paniguradong patitinuin kanya sa harap namin. Sana, kapag kasama ko na kayo sa kwarto ngayong gabi,
ay may lakas pa kayong sumigaw ng ganyan. Wen Tianren. Bakit? Ayaw ba pumunta rito ni Chen Beishuan kaya pinadala niya ang mga bata niyang tauhan? Baka naman takot lang siya sa akin? Pakawalan mo ang pamilya ng aming guro. Kung hindi, ang grupong pamilyang Chen namin ay lilipulin ang iyong sektang Wanling. Napakayabang mo. Palayain mo ang pamilya ng Immortal Master? Dahil kung hindi, kaming mga pamilyang Chen ay siguradong wawasak sa iyong sektang Wanling. Napakayabang mo. Pagkatapos mong pinsalain ng ganito ang mga miyembro ng pamilyang Chen, hindi ka ba natatakot na kapag bumalik ang Immortal Master, ay pagbabayarin kanya ng lubusan? Matatakot sa kanya? Bakit ako matatakot sa kanya? Hanggat wala pa siya, hindi ako titigil. Hanggang sa ubusin ko kayong lahat. Lord, Wen, maawa po kayo. Parang awa nyo na. Huwag niyo po kaming tapusin. Hindi ko akalaing ang pamilyang Chen ay magkakaroon ng gaya ninyong dalawang duwag at walang hiyang mga traidor. Sino ba naman ang hindi natatakot mawala sa mundo? Ginagawa ko lang ito para mabuhay. Tama? Nagkasundo kayo ni Ninuno na magligtas ng tao, pero si Ninuno mismo ay hindi dumating. Ibig bang sabihin buhay lang niya ang mahalaga? At kami ay dapat nang mawala? Kayong dalawang traidor. Kasalukuyang nag-eensayo si Ninuno. At kapag natapos na si Ninuno, tiyak na tatapusin niya ang masamang taong gaya ni Wen Tianren. Chen Changping, pakinggan mo nga ang sarili mo. Higit na mas malakas si Lord Wen. Kaysa kahit mag-ensayo pa si Chen Fengxiao ng 10,000 taon, hindi pa rin niya matatalo si Lord Wen. Manahimik ka. Lord Wen, ito po ang sagradong kagamitan ng pamilyang Chen, ang butil ng chaos. Chen Wu, ahas ka. Ginoong Wen, ito ang pamanang sandata ng pamilyang Chen, ang butil ng chaos. Chen Wu, nangangahas ka ba? Bakit hindi? Traidor. Isa kang traidor. Akala ko pa naman ay mapagkakatiwalaan kita. Kaya ipinaubaya ako sa iyo. Ang ibinigay ng Master sa aming pamilyang Chen 10,000 taon na ang nakalilipas, ang sagradong sandata ng ating lahi. Ito pala ang butil ng chaos. Kuya Wen, ito ang gamit ni Chen Beishuan bago siya naging isang immortal. Suwail. Sisiguraduhin kong magbabayad kayong lahat. Ang ingay mo! Matandang hukluban, huwag ka ng maraming salita. Kapag naabala mo si Ginoong Wen, lalaho ang kaluluwa mo. Walang kapantay ang lakas ni Ginoong Wen. Ang butil ng chaos na ito, kapag nagustuhan ito ng mahal na Ginoo, karangalan na namin iyon. Kayong dalawa, hindi kayo karapat-dapat na maging bahagi ng pamilyang Chen. Sino namang may gustong maging disipulo ng pamilyang Chen? Mabubura na sa mundo ang pamilyang Chen. Tama, ang buong mundo magiging pagmamayari na ni Ginoong Wen. Sino ba ang Chen Beishuan na iyan sa paningin namin? Tama ang sinasabi ninyo. Gamit ang aking kapangyarihan, pati na ang butil ng chaos na ito, napakadali nang tapusin si Chen Beishuan. Dahil nagtatago siya at ayaw lumabas, ngayong araw, gagamitin ko ang dugo ng mga tao mula sa pamilyang Chen para ipagdiwang ang aking kasal.
Wen Tianren? Kahit ano pang lakas ang makuha mo, hinding-hindi ka magiging sapat para matalo ang tatay-tatayan ko. Mag-ingat ka, Ninuno. Mas malakas pa ang taong ito kaysa kay Chonglo. Mahusay ang ginawa ninyo. Ngayon, ako naman ang bahala. Ninuno, Wala siyang binatbat, 10,000 taon na siyang takot magpakita dahil isa siyang duwag pagkatapos siyang talunin ng tatay ko. Kaya huwag kang mag-alala, pumunta ka na sa likod. Isang batang wala pang alam sa mundo? Napakalakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa harap ko? Parang wala ka talagang pakialam sa buhay mo. Nagawa ko ng lampasan ng matinding pagsubok. Hindi pa sigurado kung sino ang magtatagumpay sa huli. Chen Bixuan, maski siya ay hindi ako natalo. Tapos ikaw pa. Pagbabayarin kita. Hamak na inkantasyon ng gintong liwanag. Maging si Junior. Ngayong mawawala ka na sa kamay ko, dapat mo pa itong ipagpasalamat. Bata, isang karangalan ang matalo sa mga kamay ko ngayon. Ninuno, okay lang ba kayo? Ako, okay lang ako. Dahil ang lahat ng ito ay kina Chen Wen at Chen Wu, ang dalawang traidor na iyon. Kung hindi dahil sa kanila, hindi mapupunta ang Chaos Bead sa mga kamay ni Wen Tianren. Ang magagandang bagay ay para sa mga may kakayahan. Chen Changping, kayong dalawa ni Chen Fengxiao ay mga walang silbi. Hindi nyo naprotektahan ang Chaos Bead, kaya huwag kayong manisi ng iba. Tama? Si Lord Wen ay isa ring henyo ng ating lahi at ngayon ay narating na niya ang tugatog. Pinapayuhan ko kayo, sumuko na kayo ng maayos at sumama na sa amin kay Lord Wen. Baka kapag natuwa ang Panginoon, ay palagpasin pa niya kayo. Anong sinasabi niyo mga traidor? Para sa ating pamilyang Chen, ang magkaroon ng dalawang ingratong gaya niyo ay isang malaking kahihiyan. Hindi ito ang oras para sa usapang iyan. Kuya Wen, sino ang taong ito? Ang pinakapaboritong anak ni Chen Beixuan. Tapusin siya. Dahil tila naghahanap kayo ng gulo. Sige, simulan na natin. Matandang asong Wen. Masyado ka pa ring hangal. Dahil gusto nyo talagang mawakasan, itutuloy natin ito. Matandang asong Wen. Amang. Napakangmang mo talaga. Bexuan? Bexuan. Chen Beixuan. Sino ang mag-aakalang makalipas ang 10,000 taon, buhay ka pa rin pala? Gumamit ka ng maduming paraan para lumakas? Nagsayang ka lang ng panahon sa mga nakalipas na taon. Tumigil ka sa mga walang kuwentang salita. Chen Beixuan, sa wakas ay dumating ka rin. Dahil hindi pa tuluyang naglalaho ang iyong kaluluwa, talagang darating ako. Chen Beixuan, talaga bang iniisip mong walang sinuman sa mundo ang kayang tumalo sa iyo? Ngayong nagtagumpay na si Kuya Wen, lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan at sa tulong pa ng pinakamalakas na kapangyarihan ng aming lahi, ngayong araw, tatapusin na kita. Iniisip mo ba talaga na kapag nagsama kayong dalawa, ay kaya nyo na akong talunin? Sinungaling. Nagkataon lang na natalo mo ako 10,000 taon na ang nakararaan dahil lang sa ginamit mong maruming diskarte. Time? Sinabi ko na sa'yo. Hindi mo ako kayang tapatan.
Ang espadang ito, naaalala mo pa ba ito? Matandang Asong Wen, naaalala mo pa ba ang espadang ito? Anong espada? Hindi ko alam ang tinutukoy mo. Wen Tianren. Nabalitaan ko sa ama-amahan ko na noong unang panahon, gamit ang espadang ito, natalo kanya ng ilang libong beses. Bakit? Dahil sa nakalipas na mga taon, naging makalimutin ka na ba? Puro ka kasinungalingan. Isa akong matagumpay na tao. Paano ako matatalo sa kanya ng ilang libong beses? Chen Beishuan, napakahusay mo talagang papurihan ang sarili mo. Sa mundong ito, alam ng lahat kung gaano kahusay si Ginoong Wen. Paano siya matatalo sa iyo ng ganoon karaming beses? Anong itinatawa mo? Tinatawanan ka ng aking ama dahil sa iyong kabobohan. Hump! Huwag kang masyadong mayabang magsalita. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa. Ang ginagawa nyo ay puro hamak na estilo lamang. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay kong kakayahan. Matandang Asong Wen, maraming taon na ang lumipas, pero hanggang ngayon ay hindi mo pa rin kilala ang iyong sarili. Napakayabang mo. Nakalampas na ako sa aking limitasyon. Wala na ngayong makakatalo sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magbibigay ng pagkakataon sa iyo. Nakakatawa. Napakataas ng antas ng aking kapangyarihan. Bakit mo pa kailangang magparaya? Chen Beishuan, huwag kang magpanggap dito. Kung talagang kaya mong talunin si Kuya Wen, bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa rin kumikilos? Sa tingin ko, natatakot ka lang dahil wala kang katiyakan. Nagpapalipas ka lang ng oras dito. Pero nagkakamali ka. Kahit anong tagal ang gawin mo, sa harap ng tunay na lakas, baliwala ka pa rin. Tama. Nalampasan ko na ang landas ng langit. Chen Beixuan, ang mga pakay mo, sa tingin mo ba ay maloloko mo pa ako? Matandang Asong Wen, hindi ko inakalang matapos ang maraming taon, hindi lang ang kapangyarihan mo ang hindi umunlad, kundi pati ang paningin mo ay lumalabo na. Ang kasalukuyan kong kapangyarihan. Hindi mo ba talaga makita? Paano itong nangyari? 10,000 taon ang nakalipas, nakikita ko pa ang antas ng kanyang kapangyarihan. Pero bakit ngayon, nagmumukha na siyang ordinaryong tao? Old dog, kanina ka pa nakatingin. May napansin ka na ba? Siyempre, Chen Beixuan, hindi mo na kailangang manlinlang. Ngayong araw, ito na ang katapusan mo. Chen Beixuan, huwag ka nang magpanggap. Ngayong araw, ito na ang katapusan mo. Sino ang nagpapanggap? Wen Tianren, sa tingin ko, ang oras mo ang malapit ng maubos. Little one, bakit kailangan mo pang makipag-usap sa taong malapit ng mawala? Chen Beixuan, kung ano-ano pa ang sinasabi mo, hindi ba't nakita mo ang pag-unlad ko at natatakot ka na ngayon? Sasabihin ko sa iyo, kahit ano pang paliwanag ang gawin mo ngayon, ako ay hindi magpapakita ng awa sa iyo. Chen Beixuan, Kuya Wen ay naging isa ng Diyos ng kadiliman. Sa sobrang kayabangan mo, tiyak na matatalo ka. Chen Beixuan, ako na mismo ang magpapadala sa iyo para makasama mo na ang pamilya mo. Bibigyan kita ng pagkakataon kung pakakawalan mo ang mga kaibigan at pamilya ko ngayon. Hahayaan kitang makaalis ng maayos. Kung hindi, wag mo akong sisihin kung makakalimutan ko ang pagkakaibigan natin libu-libong taon na ang nakakaraan. Chen Beixuan, ang galing mo talagang magmalaki sa sarili mo. Ako si Wen Tianren at wala tayong anumang pinagsamahan. At kung meron man, ito ay malalim na galit sa isa't isa. Talagang hindi ka na nagbago. Ngayong araw, gagamitin ko ang iyong pagkatao upang makuha ang sukdulang kapangyarihan. Napakaingay. Ano?
ba ito? Ito ba ang kaparusahan ng langit? Nabalitaan ko na ang ating pamilyang Chen na makapangyarihang sandatang Huntian Bid ay kayang gumising ng sinaunang lakas. Ito na nga ba ang sinaunang kaparusahan? Wawasakin ba nito ang buong mundo? Napakadumi mong lumaban. Sinasabi mo na nahanap mo na ang tamang landas, ngunit hindi ko akalain na ang gamit pa ng kinilala kong ama ang gagamitin mo. Matandang Asung Wen? Sa ginagawa mong iyan, hindi ba kinuwestiyon ng konsensya mo ang iyong prinsipyo? Chen Fengxiao, huwag ka ng maraming satsat. Kapag natapos na ni Ginoong Wen si Chen Beixuan, ikaw na ang susunod na mawawala. Kampon ng kadiliman, ano ang sinabi mo? Chen Beixuan, ito ang sinaunang kidlat mula 10,000 taon na ang nakakalipas. Kahit gaano pa kalakas ang kakayahan mo, hindi mo ito maharap. Matandang Asung Wen? Gagamitin mo ang gamit ko laban sa akin? Nagsayang ka lang ng ilang 10,000 taon sa iyong buhay. Ito. Paano ito nangyari? Ang kaparusahan ng langit ay nahigop ng espada. Ito ay ang parusa ng langit mula 10,000 taon na ang nakaraan. Paano naging posible iyon? Matandang hukluban. Wala ka ng kawala. May gusto ka pa bang sabihin? Bakit? Ang kapangyarihan mo. Halimaw ka. Ngayong tapos ka na, hindi mo pa rin ba maintindihan? Nararapat lang sa iyo ang parusang ito. Siguradong may mali sa espada mo. Hindi ako maaring. Isang simpleng espada ay sapat na para talunin ka. Mga tauhan, ang dalawang traidor na ito ay ipakulong sa impyerno ng Wujian. Huwag na silang palabasin habang buhay. Immortal Maawa po na kayo. guro. Alam na po namin ang aming pagkakamali. Nagsisisi na po kami. Mga traidor sa pamilya at nangangahas pang magmakaawa? Ilayo sila rito. Shuer. Oras na para gumising. Exuer?
Brother Beishuan, dumalaw ka naman ng madalas sa Changliu para makita ko, maaari ba? Beixuan, makakadalaw pa ba kami sa iyo sa susunod? Siyempre, Talagang napakahusay ng iyong antas ng pagsasanay, ngunit balang araw, siguradong hihigitan din kita. Chen Changping. Nandito po ako. Ang pamilyang Chen sa kasalukuyan ay karapat-dapat na sa espadang ito. Kunin mo na ito. Maraming salamat po, dakilang guro. Ako bilang Chen Changping ay siguradong palalaganapin ang turo ng pamilyang Chen. Kuya, maari mo bang ikwento sa amin? Sa 7 araw na wala kang malay, ano ba talaga ang nangyari? Ang mahalaga ay magkakasama na tayo ngayong buong pamilya. Tama. I swear, hinding-hindi na ako aalis. Anak, huwag kang tumingin. Ano ang iniisip nyo? Sa ikalawang season na tayo maghahalikan. Paalam. Paalam.